Paras Press Officer Claire Castro urges law enforcement agencies to prove Senator Panfilo Lacson's claim of a power grab. Power grab, parang destabilization or kudita by retired military officers who allegedly recruit within the AFP to oust President Ferdinand Marcos Jr. Yan ang ano. May nabasa akong post kanina. Si Senator Lacson mismo sa kanyang sinasabi niya na meron nga there's power grab attempt by some retired military officers. Ang tanong, bakit ayaw pangalanan ni Senator Lacson? Hanggang ganyan na lang siya. Meron. Kung ako, nasa panig ni Senator Lacson, pangalanan ko na. Para ma-stop. Kasi ako, personally, ayaw ko na yung ganyang power grab, yung destabilization. Ang tingin ko, mas makakasama sa bansa kung meron pang ganyang destabilization, power grab or ano. Naranasan ko kasi na-involve ng kudita nung bloodiest kudita panahon ni President Cory Aquino, yung December of 1989 na kudita. Ang daming kawawang mga sundalo na naniwala kami. Sinabihan kami. Ganito ang gawin natin. Ako naman, die-hard Marcos loyalist ako noon, yung Marcos Senior ba? Galit ako sa Cory administration dahil ayaw nila payagan maibalik sa Pilipinas yung patay na nga bangkay ni Marcos Senior. Magaling yung mga recruiter. Binilo, yun ang sa batalyon namin, maraming Ilocano. Sinakyan nila mga Ilocano ito, mga mga loyalist. So, ginamit nila, yun ang issue. Sabi ko, sige, sama ako. Yes. Para maibalik na ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Maibalik, mailibing sa libingan ng mga bayani. So, halos buong batalyon namin gustong sumama. Mindanao man kami sa Agusan del Sur. Ang aming area is Cebu. Kaya yung unit namin, napunta kami ng Cebu. Yung mga kasama namin nag-hold yung Mactan Bridge na yan. Nako, yan ang sentro ng labanan noong December 1989 ko. Mananalo na sana yung kudita na yun eh. Kaya lang, yan na, nakialam na naman ang US government. Nag-fly over na ang mga US jets sa Malacanang. So yung kudita forces na malapit ng manalo, wala na silang magawa. US jets na yung lumilipad. Wala na, unti-unti, nabaliktad na ang iip ng hangin. Imbes na mananalo na sana yung kudita, wala. So, talo kami. Ang daming nakulong. Kawawa ang mga sundalo sa kudita. Kaya, personal experience ko na ayaw ko na ng kudita. Pasensya na. And I believe na the AFP has learned its lessons. Marami akong nakakausap na mga active military officers. Yan ang sinasabi nila, wala na yung kudita ngayon. Correct. So, kung ang mga active ayaw ng kudita, ano ang magagawa ng mga retired? Kaming mga retired, civilian na kami. Ang kaibahan lang namin sa civilian ay meron kaming pension. Yun lang. May mga armas din ang mga retired, kaya lang ano lang yon, isa, dalawa, pang-depensa lang, may lisensya. But to launch a kudita versus this administration, walang magagawa ang mga retired.
pag ang mga active nagkakaisa, nawawala. So, this is a exercise in futility. Walang mangyayari yung mga sinasabi yan na magkukudi-kudita. Kalukuhan yan. So, ang challenge ko kay Senator Lacson, pangalanan nyo na, sir, para matagam sila. Wala na. Ako, ang prinsipyo ko ganito, I voted for this president for 6 years. Kahit hindi magandang ginagawa niya, nakahanda ako na magtiis hanggang 2028. Nakapagtiis na nga tayo ng more than 3 years. Eh di, tiisin mo na lang hanggang 2028. Total, malapit na. May pag-asa pa naman tayo. Pag upo ni BP Sara, yan na, magkakaroon na tayo ng pag-asa. Sa ngayon kasi, kahit anong gawin na ng administrasyong ito, parang ang hirap ng makabangon. Yung ekonomiya natin bumabagsak, ang peso natin bumabagsak, wala nang mga investors, bumababa ng mga credit ratings natin, nasabayan pa ng krisis sa langis, tapos kaliwat kanan ang corruption. Talaga tama si BP Sara yung sabi niya na God save the Philippines. So, yun na lang. Dasal tayo sa Panginoon na makasurvive tayo until 2028. Higpit sinturon na lang. Itong ginagawa ng gobyerno ngayon na imbes na tanggalin na yung excise tax, VAT ng langis para naman maramdaman natin ng kaunti ang tulong ng gobyerno. Wala eh. Puros ayuda. Bigas, 10 kilos. Okay naman yan. 10 kilos. Isang linggo lang, ubos na. After that, meron pa ba? Wala naman na. 5,000 ayuda sa mga drivers. After that, wala na. 200,000 bawat barangay. Paano mo yung i-distribute yung 200,000 sa napakaraming barangay residents? Pare-parehas ang amount per barangay. Hindi nila kinonsider yung number of population per barangay. Kalukuhan talaga itong ginagawa ng gobyernong ito. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Yan ang aking pananaw. Title, Hindi Mali ang Ulat ng Pangulo. PCO Yusek Castro. Pinanindigan ng Malacanang na tama ang terminong ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos nang inanunsyo niya na huli na si Saldico. Kapag sinabi natin na nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Niya. Ang nahuli na salita ay very general. Grabing palusot ng anti-clear na ito. Pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Hindi mali ang ulat ng Pangulo noong April 16. Tingnan natin kung anong reaksyon ng taong bayan, kung naniniwala ba sila sa pahayag ni Anticlair na tama pa rin ang Pangulo. Hindi mali yung report niya. Tingnan natin. 18,000 ang nag-react. 17,000 Anticlair ang tumatawa sa iyo. 89,000 ang galit. 669 lang ang nag-like. Anong ibig sabihin yan? Wala pang, sabihin mo na lang ilang percent ito. 2% ang naniniwala kay Anticlair. 98% tinatawanan. Mali ang Pangulo. Anong nahuli? Pag pinahinto mo, does that mean nahuli? Pag sinabing nahuli, hindi mo na pinayagan. Example, no bang captured, arrested. Si General Yamasita. Bakit Yamasita ang aking naisip nahuli siya
ng mga guerrillas. Basta nahuli siya somewhere in Benguet. Nakahuli sa kanila mga Igorot warriors nating kababayan. Magagaling ang mga Igorot. Oh, nahuli. Nung nahuli nila, wala na. Hindi na pinakawalan. Then, itinurn over sa American forces. Hanggang kinulong, linitis, and then may verdict. Parusang kamatayan, binitay siya eh. Ayun, ang example, nahuli. Example, sa pulis naman, nagsagawa sila ng buy-bust operation. Oh. Binenta ng pulburon. Eh, yun pala, mga pulis. Pag ano ng pera, pag exchange, may mark money, hinuli kaagad ang suspect. O, dinala sa presinto, ikinulong. Di ba ganon ang nahuli? Masyado kayo kasing atat na mag-announce. Kahit ano pang sabihin ninyo, taga-palasyo, Malacanang, tinatawanan na lang kayo ng taong bayan sa isyong ito. Mabuti pa yung, bilib ako yung Justice Secretary na nandun sa FRAG ngayon, sa Czech Republic. Pag nagsasalita siya, maingat siyang nagsasalita. Ganun ang maganda. Hindi siya assuming. There is no guarantee. Ano nang sabi niya? That Saldico is still under the custody of the Czech government. Basta as of now, makipag-meeting ako, sabi niya, this was an interview yesterday. So ngayong araw, nakipag-meeting ang Justice Secretary sa Czech authorities doon para maklaro nila ano ba talaga ang nangyari kay Saldico. So as of now, wala pa namang sabi ng DOJ Secretary, ipapaalam ko agad sa inyo kung mayroon ng resulta. As of now, ganito lang ang ano. So, habang nagsasalita yung DOJ Secretary, I don't know sa akin, maganda ang dating. Nararamdaman ko yung sincerity ng DOJ Secretary. I don't know, parang meron akong ganyan na parang gut feeling. Pag niloloko ako ng isang tao, nararamdaman ko eh. Anong tawag nyo doon? Discernment? Parang kinakabahan ako. There is something wrong kung may ano. Kung wala na akong peace of mind habang may nangyayari, gagawa na ako dahil bakit? Hindi naman, basta there is something inside me. And I believe yun. Merong discerning spirit. Espiritu yan, galing sa Diyos. Kaya pray for discernment. May mga ganong ano sa Biblia eh. Discerning. Kailangan natin yon para hindi tayo maloko. Pag wala tayong discerning spirit, nako, lahat na lang paniniwalaan mo. So itong gobyerno nating ito, mag-ingat po tayo sa mga ginagawa nila dahil ang kanilang mga announcement is nakasentro lang sa ano ang maganda para sa administrasyon para tataas yung kanilang rating. Masyado silang rating conscious. Wala na yung magsalita ng katotohanan, masakit man o hindi. Basta importante is mapalabas nila na ang Marcos Jr. administration gumagawa ng maganda. Example, salita ng Pangulo, halos hindi na kami natutulog, halos hindi na kami kumakain, halos hindi na kami nagpapahinga para lang maiparating namin sa inyo ang magandang serbisyo ng bayan. Ano ba yun?